There are things in the past that you treasure, you value the most. Yeah. Na right now, parang wala na siyang weight, wala na siyang bearing. Nung early 30s ko, parang, ay, people please. People pleaser ka din. Oo. Gusto ko kung ano yung pogs sa paningin ng mga tao na yan. So for example, ikaw, ano ba pogs sa'yo, Brian? Pagbabanda ako pagbabanda. Banda o music. Music. So if that is pogs to you, I would try to learn a musical instrument. Just to fit in. Na-realize ko, nung tumatanda na ako, fuck it. Why do I need your approval? At the end of the day, if I don't work, I don't eat. So why would I seek for your approval? Na-realize mo kasi, papakinin ba ako nito? Exactly. Para papakainin ba ako nito? Tapos number 2, parang naisip ko, baka yun yung nag-hold sa full potential ko. Yung iniisip ko kung ano iisipin ng ibang tao. Na hindi na yung para i-please kita. More of doon na ako sa self-fulfillment ko na rin. Na ano ba yung talagang gusto ko? Ako siguro ngayon, alam mo kung ano yung hindi nagmamatter sa akin. Ano? Dati, pag hindi ka na-invite, hindi ka nasabihan. Sumasama loob mo? Sumasama loob ko. Yung kunyari, isang barkada tayo. Tapos nakita ko, 2 lang kayo na lumabas. Minsan para I feel bad na, ay, hindi man lang ako minessage, nasa area lang ako. Ayun, ganon. You would appreciate kung sana inimbita ka man lang. Kahit si- nasabihin na lang, meron ka naman lakad eh. Oo, or lagi ka naman busy, di ka naman sumasama lagi. Di ba may ganyan eh. Meron ka pa bang gantong feeling na pag hindi ko na-like yung post ni ganto, baka magtampo to? Parang obligated ka to like the person's post. Meron ka bang ganon? Kasi ako kasi wala na akong pakialam. Dati may ganon ako eh. Ay naku, like ko si ganto kasi magtatampo to sa akin pag hindi ko Ay na-like naku, yung lalike post. ko yung post ni ganito kasi nag-spam like siya sa Instagram. No. But I'm just saying na dati kasi may ganon ako. Yung parang, ito madalas parang May obligasyon ka na i-give back. you give back. Oo. Now, where in fact that like should be earned. Hindi siya yung something na dapat hingin mo eh. Tama ka eh. Like, engagement should be earned. Not fabricated. Alam mo ba dati, meron akong character na ayoko na may masasabi sa akin ng ibang tao na hindi maganda. Hindi mo naman maiiwasan yan eh. Hindi man lahat ng tao gusto ka eh. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka ka-talented, there will always be people who's gonna hate you. Basahin ko na sa'yo. Basahin mo sa akin. Sige. Yung pag-usapan What natin. mattered to me before that doesn't anymore? Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Ihanda ang mic at baso sa lames at intablado. Gusto ko ganito, ang kwentuhan lang ay easy. Nagiging totoo lalo pag naka-whiskey. Pero hinay lang, para goods pa rin ang kidney. Pormahang mabait pero mga bara ay deadly. Hubat lang ang beat pero kumakalabit. Hip-hop kalakit sa struggles ko sa streets. Kung usapang patagisan, huwag magbaka sa kalibro. Utak namin hinulman ng kali at sa kalibro. Tara pag-usapan natin dito, kwento mo sa buhay. Kasamang mga pogs, ilabas lahat ng tunay. Mag-relax lang tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa Life Over Whiskey. Mula sa baba, ngayon tinitingala. Inakit ko ang bunga, hindi lang basta tumingala. Pogs na ngayon ang bata na minsang pariwara. Wala ngang imposible at merong himala. Kamusta? Okay naman. Ready ka na? Let's go. Ready ka na? Sarap ah. Sarap. Charles and James, sarap talaga. Charles and James eh. Okay, let's go, Brian. Hey everyone, and welcome to another episode of Life Over Whiskey Podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Gerald. And I'm Brian. Welcome to the show. Direk Che, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi sa'yo, sir. Isa na namang makabuluhan at exciting na conversation with you. Dito pa rin tayo sa napakagandang studio ng Tritone Entertainment. Maraming salamat, Tritone, for allowing us to be here and record at your space. Direk, hindi lang yan. Alam mo ba na magpapagamit na sila ng kanilang studio for anyone who's interested in creating their own podcast episode? Aba, open for public. Open na.
starting this September and October. Ngayon, direct. Siyempre, hindi natin kakalimutan. Ang favorite nating whiskey. Ano ba to? None other than Charles Charles and and James. James. Charles and James, thank you so much for being a Emperador, sponsor thank you. on this episode. Direct, without further ado, ano bang gusto natin pag-usapan? Kasi hindi ko alam eh. Actually, Bray. Very spontaneous to. Oo, Bray, meron akong naisip na pwede natin pag-usapan. Ano yan? Basahin ko na sa'yo. Basahin mo sa akin. Sige. Ano ba yung pag-usapan natin? What mattered to me before that doesn't anymore? Sa Tagalog, ano yung mahalaga, perhaps? Yung dating may bigat sa'yo. may bigat, may halaga sa akin Na before. ngayon wala nang na ngayon dating sa'yo. parang hindi na nagmamatter. Hindi na nagmamatter. Malalim na usapan. Saan nagagaling yung topic mo na yan? Parang may hugot ka dyan, direct ah. Hindi, actually, to be honest, wala naman akong hugot. Siguro it's more of sa age ko na rin. So Yun yung perspective ko. ako, I think, speaking about like, yung mga experiences na nagmatter, ano pa lang naman ako eh. 25 pa lang naman ako eh. Parang 24 lang. 25, mga 7 years ago. Pero I think when we speak about experiences, especially itong topic na to, very relevant siya because there are things in the past that you treasure, you value the most. Yeah. Na right now, looking back, parang wala na siyang weight, wala na siyang bearing. At saka parang pinoblema ko ba talaga yun? Parang gano'n Oo nga eh. Talaga ba nag-exert ako ng energy para lang dun sa ganung bagay, di ba? At one point, people can say na maybe it's your relationships. Pwede. Pwede, di ba? Pwede. Mahalaga yung isang tao sa'yo dati, ngayon na hindi na siya masyadong mahalaga. Na dati parang nung iniwan ka, hindi mo maisipang mabuhay pa, di ba? No, pwede yun. Pwede. That's one. Pwede din naman yung mga sa kaibigan. Kaibigan. Oo, na parang fear of missing out ka lagi, di ba? Or dati hindi kayo mapaghiwalay. Ngayon, hindi mo na siya masyado nakakasama. Ayun, pwede rin yun. Di ba? If may I start, Brian, no? Sige lang, direct. Actually, ano ba yung kasi feeling ko lahat tayo, sa 20s, sa 30s, sa 40s, lahat tayo may stages ng life natin na may nagmatter sa atin ng mga era natin na yun o stage natin na yun na ngayon hindi na nagmamatter for every age. So, nung 20s, 30s, 40s, and even 50s, papunta naman tayo dyan, lahat di ba? Ako siguro ngayon, alam mo kung ano yung hindi nagmamatter sa akin. Ano? Dati, yung pag hindi ka na invite, hindi ka nasabihan. Sumasama loob mo? Sumasama loob ko. Yung kunyari, isang barkada tayo. Tapos nakita ko, dalawa lang kayo na lumabas. Minsan para I feel bad na, hindi man lang ako minessage, nasa area lang ako. Ayun, ganon. You would appreciate kung sana inimbita ka man lang. Kahit si- nasabihin na lang, meron ka naman lakad eh. Oo, or lagi ka naman busy, di ka naman sumasama lagi. Di ba? May ganyan eh. Pero ngayon, pag nakikita ko, let's say, my friends na hindi ko masyado nakakasama, nag-get together, I feel happy. Iba na yung nararamdaman ko. Dati meron jealousy. Alam mo yung gano'n, nagsiselos ka eh. Parang, actually ano yun eh, jealousy, envy eh. Kasi parang, naiinggit kayo na way na, bakit wala ako doon? Di ba? Alam mo yun? Pero ngayon parang hindi na gano'n. Because, nandun na ako sa age na yung time ko is masyado nang valuable. Kasi pag bata ka, sometimes marami kang oras eh. Pwede mong ibigay sa yung energy mo sa ganito. Pero when you're at my age, I would say at my age, mas i-exert ko yung energy ko sa tamang posisyon. I'm not saying na hanging out with friends is not right. It's not meaningful. It's not meaningful. But parang I would rather spend time with my children, spend time with my wife, or maybe spend time with a business partner like you who gives value to me. Parang ganon. I guess you learn how to filter where you place your energy. Correct. Parang ganun. And I do agree kasi phases naman yan in life eh. When we're young, I mean apart from sometimes you don't know any better, kung saan tayo sumusuot. Correct. We're trying to explore eh. Yeah. And, Saan mo ba sinusuot yan? Mahirap na usapan yan sa suot-suotan. Bakit ko linawin mo yung Hindi, suot kasi na yan, syempre, ha? ako personally, I'm someone who's very, very spontaneous. Yeah. My personality is I would like to go out, to experience new things, right? Hanggang ngayon naman.
Pero yung pag-look ko for or explore ko ng mga opportunities and experiences, in a way, medyo mas naging calculated na. Kasi nga, I mean, habang tumatanda ka, you would experience or feel na you don't have the luxury of time. Mhm. In your case, with your family, definitely. Yeah. May prioritization ka na eh. Mhm. So again, I guess tama yung sinabi mo, may mga phases where ako personally, when I was young, ang pinaprioritize ko is hanging out with friends. Yeah. In my 20s, yun pa pagpa-party-party. Correct. Dati parang pag naimbita ka nga or you hold a party Mhm. or may yabang factor eh. May Correct, parang correct. status Yes. feeling I na was invited. I was invited Yeah, or yeah. I was there. I was there or you brought the party Correct. together. Parang ganon, di ba? Parang na feeling. You made it happen. Yeah. But, you know, you not saying na hindi ko na friends yung mga dati kong friends, but hindi na kami ganon kadalas magkita, mag-usap. And again, you see what they're doing online, you tend to appreciate and celebrate na, uy, ang galing mo dyan. Yeah. Diba? But, hindi na katulad ng dati na you would go out of your way just to Mhm. either please that person or diba, kaibigan mo nga siya. I guess ako din, i-relate ko yan sa being able, dati ang, hindi ko alam, parang reflex ko siya na I tend to please People. other people Yeah. para ma-accept ako. Yeah. Para So, bigyan ma-accept mo ako ng isang example. Isang example nga, Pero nakakaya. paano mo inaano sa sarili mo na para accepting ka ng ibang tao? You know, I grew up, I mentioned this in the past naman episodes, na parang I grew up in a family setting na kapag I do something right, hindi masyado napapansin. But when I do something wrong, parang I wouldn't hear the end of it. Especially when it comes to my father. So siguro tumatak sa isip ko, kailangan medyo pa bad boy o pa you do something na makaka-get ng attention ng mga tao. Subconsciously or consciously? What do you mean? I mean, you do it consciously. Alam Sometimes mo. subconscious. Yun nga. Yun yung Sometimes talagang subconscious. To the point na ngayon, hindi ko na gagawin yun kasi it's parang embarrassing na rin sometimes. Yeah. Parang pinipilit mo sa feeling close ka ba? Yeah. Makikiramdam ka na eh. Mm. Kasi dati, parang sinusuot na naman tayo. Sinusuot ko yung sarili ko. Saan-saan. Saan-saan. Sa sitwasyon na, minsan, for example, invites. Mag-self-invite ka ba? Hindi, syempre. Hindi, di ba? Kaya yun. Oo. O, di ba parang, uy, sama naman ako dyan. Pag gano'n yung narinig mo ngayon, parang, teka lang. Siyempre, hindi mo sure kung yung nag-invite sa'yo, okay ba nakasama siya. Yeah. Di ba? Dati, you don't have that awareness pa eh, because you're young. Again, that revolves around me wanting to please other people for them to accept who I am. But I figured, habang tumatagal, like the people who will accept you will only do so if you have accepted yourself first. So the moment na mas naging klaro sa akin how I operate, how I interact with people, how I'm able to build relationships, mas na-attract ko yung tao na para sa akin. Effortless. And yung mga friends na yun. Yes. So it's effortless. So that's one thing. Ikaw ba, what do you have in mind na bagay na dati pinapahalagahan mo na ngayon hindi na masyado? Natatawa ako. Bakit? Ano ba yan? Hindi, kasi dati, siguro, nung mga younger years ko, I would say early 30s. 30s na, kaya I would say, ano ka nga mas nasa tama Advance ka, ako. mas advanced ka in Nauna some ways. ako. Kasi nung early 30s ko, parang even siguro mga mid-20s to early 30s, ay people please. People pleaser ka din. Oo. Parang gusto ko kung ano yung pogs sa paningin ng mga tao na yan. So for example, ikaw, ano ba pogs sa'yo, Bri? Bigay ka sa akin. Ano pogs sa'yo? Ako, when growing up, Whether like, it's sports or whatever it is. pagbabanda ako eh. Pagbabanda Banda eh. o music. Oh, music. So if that is pogs to you, I would try to learn a musical instrument.
just to fit in. Parang meron akong ganun na Para may edge ka, may may edge ako advantage na ka. ano, oo. Maangas ka, ganun yung Maangas dating. ka, pucha, iba dating nito. Parang, di ba? Pero, na-realize ko, nung tumatanda na ako, fuck it. Why do I need your approval? At the end of the day, if I don't work, I don't eat. So why would I seek for your approval? Ganun yung thinking ko na parang, Na-realize mo kasi, papakinin ba ako nito? exactly. Parang papakainin ba ako nito? Tapos number 2, parang naisip ko, baka yun yung nag-hold sa full potential ko. Yung iniisip ko kung iisipin ng ibang tao. Kasi lahat tayo parang, kailangan pogs ako sa paningin ni ganito, ni ganyan. Hindi eh. Kung gusto kong maging rapper ngayon, magiging rapper ako ngayon. Gets mo? Even if sabihin ng tao, jologs yan, I don't care. If I want to be a rapper, I'll be a rapper. If I want to be a podcaster, I'll be a podcaster. If I want to be a dancer or whatever it is, I want to be a business person. Kahit na ano sabihin nyo, wala kang alam sa negosyo, ba't ka magne-negosyo, ganyan. Fuck it, the more nagagawin ko yan. Ganun na ako ngayon. Parang may rebel mentality ako because I'll prove you wrong na hindi na yung para i-please kita eh. More of doon na ako sa self-fulfillment ko na rin na ano ba yung talagang gusto ko. Pero, paano paano mo malalaman kung you're doing it for your sake or are you Or for doing it other for other people pa din? Kasi, what you're saying is, in a way, maganda rin naman na meron kang yung in a way, revenge something na Yeah. face yun eh. Yeah. Pero, I mean, When based do on I know experience, na it's for me? it's for you pa rin ba? O baka ginagawa mo na lang siya just to prove the Okay. other person wrong? No, okay. It's like this kasi, Brian. Yung sinasabi mong proving other people wrong, yun yung drive. Drive is different. That is your gasoline eh. Pero Okay. yung gusto ko, sample, gusto ko mag-podcast. Wala naman nagsabi sa akin na hindi ka pwede mag-podcast eh. Wala naman eh. Nagkataon lang na I wanted to start a podcast with you. Diba? Na para naisip natin let's start a podcast. Ngayon, syempre, may mga naysays, wow, podcast. It turns out lang na, ganun ba? Sige, magpa-podcast. Gagalingan ko. Pero hindi dahil sa kanya. Kasi may mga nagsabi ka magpa-podcast. Diba? Parang May ganun. nagsabi sa'yo dati? Meron? Paano ba? Hindi niya directly sinabi na ba't ka magpa-podcast, pero it's more of parang natatawa siya na magpa-podcast ka. Oh, guess what? 800k followers right now. All over social over media. Social media, 'di ba? And kasi who knows eh. Yun na nga, exactly. So, did I do it for that person? No, I didn't. I didn't. Pero, kumbaga, wala akong pakialam kahit sabihin mo sa akin na, kumbaga push lang siya. Pero hindi na para gawin ko sa'yo, para mapatunayan ko lang sa'yo mali. Hindi naman siya ganon. Para it's more of, nandun ako sa stage ng buhay ko na, I'm not here to please you. yes. I wanna do what I wanna do. Yes, correct. If you like it or not, then it's up to you. It's up to you. Correct. If I want to, let's say, ginawa natin yung pod track. Diba? For some other people, it's ambitious. But for us, fuck it. Di naman namin ginagawa to para sa inyo eh. We did it. Parang ganun, pare. Yeah, and having that responsibility in your way to make it work. Correct. Kasi yun naman talagang gusto mo eh. Oo. And I think that's a precedent to a conversation where people would say kasi na results. They look at results. Yeah. But they always look at immediate results Correct. with the outcome. Isa pa, Bray. Ako, sige, tuloy mo muna. Tuloy ko lang. Isa pa, meron tayong certain standards na kung ano yung tinitignan ng mga tao na maganda or pangit. Meaning, maganda or pangit na gamit. Ngayon wala na ako sa ganun. Kung ang gusto ko... Gamit means kahit anong gamit? Any material thing. Okay. Let's just say para sa'yo, hindi acceptable tong brand ng kotse na to, pero sa akin maganda to. I would still buy that car. Before, dahil ang maganda kay Brian, for example, is Mercedes, I would buy Mercedes. Mag-Mercedes ka din. Oh. Because yun yung maganda sa'yo eh. Pero ngayon hindi na. Ang bibiling ko, lahat ng gamit ko, whether it's a watch, car, camera, kung ano ang gusto ko. Sapatos ko, ano gusto ko. Kunyari, trending ngayon, let's just say on. Kung hindi ko naman gusto yan, hindi ako susunod sa trend. Sa uso. Gagawa ako ng sarili kong trend. Yun na yung parang, yun na yung mga hindi nagmamatter sa akin ngayon. Kung ano yung nagpapasaya na sa akin. What sparks joy?
Sparks joy, nako. Yeah. Ano kaya nagsispark joy sa mga You were kawiski about to say, natin? you're about to say something kanina, No, sorry. What was I about to say? I think if ever lang na go back to the topic Yeah. natin na what matters to you the most before, ngayon na hindi siya masyadong nagmamatter. When it comes to, let's just say friends, for example, na you felt as if inseparable kayo. Yeah. May ganun ka bang experience? Meron. Ngayon, friends pa rin kayo? Yeah, friends pa rin Some of kami, them, but yes. Yes, but we don't see each other like before, like every week or once a month. We don't do that anymore. Kasi may certain personal boundaries na rin, so to speak. Yes. Ako, I feel like there's a lot of old friends who's still there. Mhm. Like obviously, hindi naman kami yung kaka-interact as often as we would like. There are a couple of new friends na yung iba doon nag-part ways na, yung iba doon like new experience, and it taught me a lot on what to value the most, sabi mo nga. Being able to have that interaction, mas nagiging klaro sa akin ano yung talaga nagmamatter, Yeah. if that makes sense. And I guess sa mga tao na naikinig, kung sakaling hindi pa kayo ganun ka self-aware about what matters to you, all the more that you need to put yourself out there Correct. to show up to wherever or whatever like industry you want to be part of. You want to be a creator, you want to be a business owner. You immerse yourself with the people na alam mo makaka-contribute doon. But more than that is looking at sino ba yung hindi naman perfect fit, walang perfect fit eh. Sino ba yung good fit sa akin? Correct. Kasi hindi lahat. Eto, may tanong ako sa'yo. Ano yan? Curious ako dito, no? Sobrang curious ako, Bryke. Hindi ko alam kung dumaan ka sa phase ng buhay mo na ganito. Kasi ako, oo ha. Dati, meron akong dapat ang pakikinggan kong music, English lang. Alam mo yung gano'n? Parang dapat foreign artist. Yeah. Foreign artist. Kumbaga, pag makikinig ako ng Tagalog, ako lang. Yeah, Wait yeah, lang yeah. ha. Ako lang dapat. Kasi nahihiya ako, baka kasi it's uncool. Nung bata ako, may ganun ako mentality. Even with movies. Like, Actually, parang, did you watch yung gantong film? Pero pagka nagtagalog ka, parang mahihiya ka. Kasi parang wala daw depth. Parang ganyan, di ba? Pag bata ka. But now that I'm older, wala na yung ganun. Gusto ko makinig ng SB19. I don't give a fuck kung may magsabi sa akin na, abaduy mo bro, BTS dapat no. SB19 kasi Pilipino yan eh. Ikaw ba, nandun ka? dumaan din ako sa phase na Dumaan ka gano'n. ganyan? Dumaan din ako sa phase na meron akong I would say preconceived notions about OPM and Foreign. versus foreign na may in-ingrain na perception sa atin eh na Yeah. when we listen to English songs, kumbaga mas maganda siya. Correct. I guess Mas social. ng social. Like we'll go about film for example. Merong sentiment yung mga tao na parang paulit-ulit na lang, hindi naman maganda. Because nga, hindi masyadong nabibigyang pansin, number one, yung mga indie films, na mas maganda pa yung production value compared to that what is being consumed by the masses in the past. Ngayon medyo nag-ano na eh. Yeah. Babalanse na. That's why nag-shift na rin yung mindset ng mga tao na let's support local, let's support OPM, yung sariling atin, gawang Pinoy. Ikaw ba, nagmamatter pa sa'yo ngayon? Sa age mo, Bri, you are at your early 30s. Yes. Ang tanong ko, nagmamatter pa ba sa'yo yung gumimi ka sa gantong lugar? Or si Brian nagpunta sa gantong party? Or si Brian nakagantong damit? Or naka-latest gadget si Brian ngayon ng ganto? Naka-latest iPhone 17 Pro Max 2 terabyte siya. So nagmamatter pa ba sa'yo yung ganon? Una, yung pagdating sa party, I don't really value that anymore. If I were to attend a party, mas gusto ko pa na Intimate. walang ingay. That's nag-uusap tayo Yeah, na kind of party. Okay. We can enjoy without really
listening to blasting music Correct, and all. Dati ay You enjoy that? siguro yung kung hindi ko tinigil yun, baka ano yung tenga ko, hirap na makarinig, di ba? In terms of naman yung mga material things, ako alam mo naman sa akin to direct. Like, hindi ngayon at I'm at a point in my life na hindi naman nagmamatter sa akin how people see me. But because nakikita tayo online, I have to present myself a certain way. Correct. But if you ask me if I value these materialistic things, not necessarily. Pero gadget, alam ko na ba? Ito ang luho. Guilty yung ka gadget. dyan, gadget. Oh. No, because nanggaling ako sa pag-provide ng ganong service for other people. It's not for me. Diba, parang niisip ko yung ano yung mga gadgets na bagay o fit to produce Kumbaga certain dual purpose ka pa rin. to produce certain projects or production, podcast, events. Yun yung doon yung ano ko yung parang excitement ko. And you're a tech But it's not- nerd also. it's not for me, You have to admit it. You're a tech nerd Oo. also. Diba? Pero even if yun yung mas nagmamatter sa akin, hindi siya self-serving eh. Okay. Diba? Yes, Unlike yes. kunyari, material things, watch, bags and whatnot. Cars or gamit. And speaking of cars, ako ayokong, pwede naman, may lisensya ako, pero ayokong mag-drive. Kasi stress ako sa kasada, not unless meron akong actual driver. So call me frugal, call me like I'm cheaping out. But to me, I'm getting convenience. I don't get stressed on the road. You know, so that's my take. So but before, to me, pinahalagan ko yun. Status yun eh. Correct. Meron kang flex mo eh. Pwede ka mag-flex ng relo, pwede ka mag-flex ng bag, pwede ka mag-flex ng sapatos, pwede ka mag-flex ng kotse, Correct. pwede ka mag-flex ng bahay. You know, those things. But, you know, what matters to me right now is being able to preserve peace of mind Yeah. and what really makes me happy. Nice. Pero Bri, meron ako naisip lang bigla. Ano yan? Naisip ko, alam mo ba dati, meron akong character na na parang, yun nga, people pleaser, di ba? Sabi ko, parang ayoko na may masasabi sa akin ng ibang tao na hindi maganda. Okay, hindi mo naman maiiwasan yan eh. Hindi man lahat ng tao gusto ka eh. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka talented, there will always be people who's gonna hate you. Just because how you look, just because how you dress, just because how you exert effort, alam mo yun, of being successful. Maraming ways para kainisan ka na tao. Or maybe your humor. Diba? Iba-iba yun. Hindi ka talaga trip. Negative. Or maybe they're the complete opposite. Or maybe for some reason masama rin ugali mo talaga. Diba? Hindi mo masabi. Kaya kinaiinisan ka. Kasi syempre, narrative ko to eh. Ito, narrative ko to. No? So, ako ngayon wala na akong pakialam. Nandun na ako sa stage ng buhay ko na kapag sinabi sa akin ng isang tao, si Gerald, di naman legit yan. Si Gerald, all bark yan. Kanyari ganyan. I don't care. Before, Parang parang hindi man sila sabihin sa'yo directly, parang may evil eye sila. Parang ganun. I don't care. Nandun ako sa stage ng buhay ko ngayon na I don't care who likes my post. I don't care who views my post. I don't care if you don't greet me on my birthday. Dati nagsasaktan din ako dyan eh. Pag di ako ginreet ng birthday ko. Pero ngayon parang sa tingin ko sa edad yun. Ako feeling ko, or baka nag-mature na siguro talaga ako. But wala na akong ganun ngayon. I don't know ikaw. Pero I would agree, but also may sense of responsibility pa rin of what you post. Of Parang course, ganun, of diba? course. I mean, like say for example, kunyari nag-post ako ng birthday ng anak ko. Kunyari lang. For the sake of conversation, hindi mo binati yung anak ko. It doesn't mean na end of friendship na tayo. Masama dalawa. loob mo sa akin. Dati, yes. Dati, ganun ako. Meron akong feeling na, ganun sige. Ganun, Hindi kita babatiin. parang ganun. May ganun ako before. But now, parang wala na. Letting go, Parang no? kung kunyari kataong birthday mo, hindi kita ginreet. Hindi dahil sinadya ko yun. Dahil nagkataong lang, baka sa sobrang busy ko, hindi ko nakita. Pero kahit di mo ko i-greet, kung dumaan ka sa feeds ko at feel kitang i-greet,
i-greet kita. Pero kung Yeah. down ako nung araw na yon, may problema lang ako. Why would you take it against me? Oh, hindi na ako mag-e-effort pa sa'yo. Dati ganun ako mag-e-effort pa ako. Hindi, kahit masama ang Kahit loob ko. na- Happy birthday, Brian. Ngayon hindi na. Kahit na detrimental na sa'yo, nakaka-apekto na sa'yo. Pero siguro may hangganan din yun ha. May example, kung si Chay ba gumawa sa akin, of course I will get hurt. Diba? May certain level siguro. Parang kunyari pag yung mga acquaintance lang or so close, not really super close friends. It's fine. Parang wala nang sa akin ngayon. So may category at merong threshold. Oo, Kumbaga. parang kunyari, let's just say, ikaw na lang mismo. Perfect example. Kung ikaw ba mag-birthday ka, hindi kita i-greet ng birthday mo. Na alam kong birthday mo, kahit papano hindi sasama loob mo sa akin. Sama loob ko sa'yo. Exactly my point. Because I'm important to you. So, ganun yun. Pero kung yung mga parang, kumbaga parang, Casual friend na. casual friend or wala na. Parang na ako ngayon, hindi na ako, I'm not affected anymore. I don't know ikaw, kung ganun ka. Ako, ganun din naman ako. It depends on sino ba talaga yung mga taong I value the most. Yeah. Obviously, kapag hindi ako nabati sa birthday ko, let's say ng nanay ko mismo. Oh, exactly. May inis naman talaga ako. Oo. Man, labas naman tayo. Date naman tayo, di ba? Pero let's just say, yung mga nakakasama mo sa content creation world, no? Sa podcast, yung mga kasama natin, hindi ka binati, okay lang sa'yo? Honestly, I don't mind. Diba? I don't mind. I Diba? don't mind. Mas maga ka Hindi ko nag-mature siya sa akin. hindi ko siya take against dun sa tao. Kasi like you don't number one. Ako kasi ang ginagawa ko ay put your birthday sa Google Calendar ko eh. So talaga magpo-prompt siya every year. So gets. So kaya kong maging up to date at mabati kita if I choose to. Yeah. Right? So, yun ang medyo intentional. Pero, I wouldn't take it against the other person kung di niya mabate dahil pagkabukas mo naman yan, hindi naman expected ng social media na makikita mo, makikita niya agad yung post mo or makikita niya agad na birthday mo. Yeah. With the access sa technology, hindi ibig sabihin yun, automatic na i-expect mo na yun sa kaibigan mo. Okay. Parang ganon. Ito, may question ako. Kasi may mga TikTok posts ako nakikita recently na parang yung mga silent bashers mo daw, mga silent haters mo. Okay, mag-evil eye. Mga evil eye, di ba? Sabi mo nga. So, ngayon, Bray, itong mga taong to, sample, hindi na like yung post mo, di ba? Hindi na like yung post mo. Pero itong tao na to, sanay siya na nagla-like ka sa post niya. Meron ka pa bang gantong feeling na pag hindi ko na-like yung post ni ganto, baka magtampo to. Parang obligated ka to like the person's post. Meron ka bang ganon? Kasi ako kasi wala na akong pakialam. Dati may ganon ako like ko si ganto kasi magtatampo to sa akin pag hindi ko Ay na-like naku, yung lalike post. ko yung post ni ganito kasi nag-spam like siya sa Instagram. Hindi. No. But I'm just saying na dati kasi may ganon ako. Yung parang, ito madalas parang May obligasyon ka na i-give back. you give back. Oo. Now, where in fact that like should be earned. Hindi siya yung something na dapat hingin mo di ba? Bigay, So ako parang So it's parang ngayon, fabricated. dati ngayon, pagka, kunyari, hindi ko na-like yung post ni ganito, parang wala na akong pakialam. Dati kasi parang, okay, na-miss ko. Okay, na-miss ko. Pero hindi So before it mattered to you that engagement or metrics, vanity metrics. What do you mean by vanity metrics? So, so social media, the likes, the comments. Dati it So mattered to kaya me. din ganun din kasi ako before. Yeah. It mattered to me before. Uh-huh. So that's why parang feeling mo may obligasyon ka to also To like correct, and comment sa post na yun. Yes, Kasi pag ginawa mo yun, magla-like at magko-comment din sa'yo. Correct. That makes sense. Correct, So makes that before, I do parang prioritize in a way. Yeah. Hindi prioritize yung tamang term eh. Pinapahalagahan ko siya. Yeah. You give Before, importance. I give importance to make sure na magla-like and comment ako kasi alam ko makakadagdag din siya sa vanity metrics ng post ko. Yeah. Patama ka eh. Like, engagement should be earned. Not fabricated. Correct. Tapos, Brian, meron, I don't know kung may ganito. Dati, ewan ko kung ganito ka sa feeds mo rin before. Dati gusto mo yung feeds mo, yung parang puro maraming likes lang.
'Di ba? Buburahin mo ba iba? Hindi naman, pero parang hindi ako Well nagbubura. curated. Well curated, yes. Well planned. I would say, sample, ito ipopost ko para maraming mag-like. Tsaka ito lang i-share ko kasi ito yung something na interesting. Pero ngayon, alam mo, hindi. I don't care. I just share what I want. I share Life Over Whiskey. Of course, it's our platform. I share our company, which kung saan ako nagtatrabaho, in a real estate company. And also, my own business, which is yung production company ko. More than anything else, if it's not really relevant in my life, parang ano na ako ngayon nandun na ako sa stage ng buhay ko kung anong gusto kong i-share at kung walang mag-like dyan, wala akong pakialam. Nandun na ako ngayon. So, Kasi marami kasi nagpo-post dyan. Yun nga, nandun pa rin sa phase na you're trying to give importance to how it's being perceived. So the likes and to the point na yung content mo hindi na about you Kinu-curate mo siya because you're a cloud chaser. yeah. 'Di ba? You're prioritizing ano yung magte-trend, ano yung magva-viral. Yeah. Ikaw ba ngayon? Ako, I see you. Tayo, 'di ba? We just share whatever we want to share. We don't care about likes anymore. You like it or not, it's fine. 'Di ba? I mean, ganun na tayo 'di ba? I would say personal account natin, 'di ba? Kasi with Life Over Whiskey, sarili naman niya nagwo-work Yeah. So kasi may certain followers tayo. But for our personal Personal profiles and pages. parang sa atin, we don't care. Diba? If you like it or not. Kumbaga, hindi kita market. Hindi kita market. Totoo yan. Pero direct, ano pa ba yung mga para sa'yo na may naalala ka pa ba na pinapahalagahan mo in the past that right now, it has no bearing or meaning to you anymore? Okay. Siguro yung mga adversities na nangyari sa akin before. Yung hirap. Yung hirap. Kasi parang feeling ko before, akala ko no way out. Na parang... Kaya mo bang elaborate or very specify Ang dami kasi, or i-generalize madami. lang? Masyado siya madami. But siguro I would say na lang na just like pandemic time, I mean, lahat naman ng tao maraming problema nun. Iba-iba lang ng degree of problem Iba na problema sa pera, problema sa health nila, sa negosyo nila. Iba lahat yon, di ba? I would say na nagsisisi ako, in example ko na yung pandemic pero any adversity na pinagdaan ako, minsan nagsisisi ako na bakit ko na-feel yun at that time. Na parang hindi naman pala nagmamatter yun. Parang kumbaga redirection pa nga yun Siguro alam mo, perfect example na lang sabihin sa'yo na mas maganda, mas accurate. Having a son with special needs. At first, before my son was born, we found out that my son has Down syndrome sa anomaly scan. Nagmamatter sa akin, shit, ano sasabihin sa akin ng ibang tao? Nakarma yan kasi ganito. Kasi mayabang yan, ganito. Baka pagtawanan yung anak ko. Ano future ng anak ko? Alam mo, those things, kaya ko bang buhayin yung anak ko? Kaya ko ba pa-therapy yung anak ko? Those things, lahat yung tatakbo sa utak mo. Pero, what? Tyler is like 9 years old now. Tagal na 9 years ago na yan. Sabi ko, shit, nagsisi ako na lahat yun. Inisip ko, it doesn't matter. I mean, parang, I have the great son. I have a great son. For me, Tyler's perfect. So parang that's the best example na hindi na nagmamatter sa akin sabihin na ibang tao, may anak yan na may special, ganyan. Special needs yan. Baka merong may tinarantado yan, kaya nagkaganyan, nakaharma yan. Wala na akong pakialam sa ganyan. Basta ako, mahal ko yung anak ko, proud ako sa anak ko. And pasalamat ako sa Diyos, anak ko siya. Exactly. And, I mean, at that time, hindi mo pa kasi na-experience Yeah. That's why yun tumakbo sa isip mo. And I guess it's not just protection, it's not just self-preservation, but it's also coming from love Correct. Because you don't want anything to happen anything bad to happen to your kid. Yes. That's why yun yung mga tumatakbo sa isip mo. Kasi sinasimulate mo na even before it happened. Correct. Overthinker. Overthinker. Ako honestly, if you ask babalik ko sa me, yung ito tanong. nga sagutin ko na Gusto ko. Di mo na kailangan tanungin. Sige. Sagutin ko na I guess, what mattered to me a lot in the past, na ngayon din na masyado, is partnerships that I thought yun na, pero hindi pa pala.
Because, ang ganda eh. Ang dami namin nagawa. But, I held on to that for so long, even if alam kong it's not working anymore. When I was still in that partnership, it made me feel as if there's no other way. That's the only way. That's the only way. That's why it really, really, really mattered to me the most. Napaglalaban ko talaga siya. Pero yung sinasabi natin eh, even in the past episodes, especially when it comes to, looking up at people and being able to talk about politics, for example, you wouldn't want to put yourself in a position na either the idea of the business, you hold it to a certain pedestal na wala talaga, ito talaga, no way, wala nang ibang way. Kung sino nagkukontra dito, mga tanga, mga bobo, mga walang alam. Pero in reality, baka naka-tunnel vision ka lang. So, when I went out to that partnership, doon ko mas nakita that there's a lot more pa pala na pwede kong gawin. There's a lot more opportunity that is readily available for me. Inaantay lang ako. And I think ngayon ko na na-realize na yes, it might be a failed partnership, but it's kind of the partnership that I kind of need to experience For you to grow. to be where I am. Yes. So, dati it mattered to me a lot. Ngayon, hindi na masyado. I mean, it's nice to say that, in a way, I contributed to how it is today. No. Kung ano na meron siya. Kahit paano, in a way, sa akin, personal bragging right ko na yun, that I was able to help and contribute to that growth. So, yeah. Yun yung sa akin. Yun yung sa'yo, no? I think, Pero, yeah, I think yun yung pinaka-lesson ko for me eh. If I may share sa ating mga kalobarkada. There's a lot of things in your life you feel as if yan na. Pero like ko sinasabi, huwag ka magsalta ng tapos kasi hindi mo alam kung ano pang mga sorpresa na nakahanda para sa'yo. And this is a life that you have to experience yourself, not through the lens of other people, but through your own. Yung hindi kang papadikta sa ibang tao. And make sure that when you do so, whenever choices, decisions you make in your life, you always think clearly and be self-aware na gagawin mo to para sa'yo. How about you, Derek? Ako, alam mo, Bri, ang gusto kong sabihin sa ating mga kalobarkada at mga ka-whiskey, kung nandun ka sa stage ng buhay mo na feeling mo, outcasted ka, feeling mo may obligation ka para magustuhan ka ng ibang tao, ito ang payo ko sa'yo. No. Hindi mo sila obligasyon. Hindi mo obligasyon na ipilit sa kanila ang sarili mo. Ang kailangan mong gawin, magustuhan kanila kung sino ka. Diba? So, or accept you. Accept right? you for who you are. And at the same time, yung mga ibang sa tingin mo ngayon sa stage ng buhay mo, regardless of your age, akala mo na yan na yun, think again. Maybe yung misfortune na nangyari sa'yo is actually a redirection for you to get kung saan ka dapat mapunta. Sabi nga ni Brian. Maybe to a better place. Correct? And with that, Ayun. thank you so much mga ka-whiskey, mga kalobarkada for listening in and watching this episode. As always, kapag may whiskey, Mas open. Usually pag naka-whiskey ka, sa bagay, nga, usually nga. diba? Usually, pag naka-whiskey ka, Mas open ka. always stay pogs, guys. Hey, folks. Cheers. Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Ihanda ang may katbaso sa lames at intablado.
Big Eyes Production.